pa kami nandito. Hindi, ang lakas nga ng ulan sa labas. Di ba kapag maulan, traffic talaga? True naman. Ikaw, saan ka ba galing? Sa Maynila. Oo, kakarating mo lang. Sim. Nakita ko yung GC, kakarating mo lang. Kala mo, hindi ka rin late. Siyempre. Ikaw, taga-sang ka? Siyempre, galing pa ako nga ng San Jose, Bulacan. Ay, wait, so may ano pala tayo dito? Bulacan representative? Yeah. Yes! Wait, ang layo mo. Oo, di ba? Oo. Siyempre, galing tayo sa kuweba. Tapos bumaba tayo ng a little bit papuntang Kamuning, GMA Kamuning. And then nag-walking ang Dora mo, papuntang CII. Tinilakad mo yun? Yes, ma. Ganun ang Nilakad- Dora natin. I mean, biyahe ka syempre. Pero I mean, ganun kalayo nilakad mo. Hindi ba maulan? Maulan, sobra. Alam mo, halos 20 minutes na dapat 10 minutes lang yung lakad ko. So, sobrang nagdoble. Kasi kanina nagbiyahe ako. Walang masakyan. Syempre, Commonwealth Ave. Diyan yung lagusan ng mga magtatrabaho, ganyan. Di wala akong masakyan kasi punuan kasi nga maulan. Oo. Di ba? Wait, so saan kayo galing? Bahay? Siyempre. Oo naman. Walang klase. Siyempre. Nga pala. Suspensions. Suspension. Wala lang tayong pasok, pero walang suspension. Yes. Kaya, So, bakit nga ba natin pinag-usapan tong ulan? Kasi syempre, maulan, may bagyo. May bagyo. ayun, maulan. Tapos, siyempre, kasagsagan ng suspension. Pero, since college students tayo, Mhm. lagi tayong na-accept. What's the word? Ano yung word? Exempt. Basta the word is Oo. Parang lagi tayo exclude, nahihiwalay. nahihiwalay, ganon. napapag-iwanan. Suspension. nalulunod. True! So ang pag-usapan natin ngayon, bakit nga ba waterproof ang mga college student? True. Yes. Bakit nga ba waterproof mga college students? True. Raincoat yarn. I mean, kung isipin mo, galing tayo sa ulan, tapos di tayo basa. Waterproof tayo. Pero wait. Sige. So, bago muna ang lahat, pagpakilala muna tayo. So, ako si Ardu Abastas, isa sa mga speakers nyo for today, isang student at multimedia art student. Ayun. Oh my God. Ako naman, si Ali Domingo, ang Hey. ating puksaan speaker of the day. Yes. Yes! At ako naman si Aldea Malubag, ang isang animation student. Pero pwede yung maging teatro kasi kumakanta yan. Sample nga. Wait. Sige. Sige, mag-example ako. Sige. Heto ko! Yes. Yes. Okay, ganun lang. Feel ko sa ganyang boses, titigil talaga yung bagyo, no? Yes. Sana nga. Sana paglabas natin, wala nang ulan, no? Ako, kakanta na talaga ako doon. Okay. So ngayon, di ba may sinusundan tayong bata? May sinusundan tayong bata sa podcast Yes. natin. So, pagpapasok yung bata, paano kaya yung biyahe niya? Paano ba tayo kapag papasok tayo bilang mga college students? Paano tayo magbiyahe? Anong mga na-experience natin palagi, di ba? Oo. Ako, di ba nga, syempre galing ako sa kuweba. So, ang Wait, hirap. ano yung kuweba? Bahay? Ano ang metabora niya? Cave? As in, kuweba talaga, galing sa kuweba? Oo. Okay, sige. Never mind that. O sige, kuweba tayo. Okay, Oh. tuloy ang kwento. Syempre. Tuloy ang kwento. Basta pag mga probinsya, alam mo ng mga bundok, kuweba ang ating atake. Over naman sa kuweba mo. Sa dusa ka lang, hindi ka probinsya. Cavite ka? Go. Syempre, mahirap kasi palipat-lipat, tas minsan may biglang landslide na hindi inaasahan. Grabe naman, eh. Sa Bulacan, may mga ganun? Oo naman, lalo na pagpababa na ng papunta na tayo ng QC kasi meron tayong meron tayong shortcut doon papunta sa Kamuning. And yung mga times na syempre may hindi inaasahang may biglang babagsak na bato. So yun yung mahirap, isa sa mga mahirap sa mga probinsyanong estudyante na nag-aaral sa Manila. Wait, so, probinsya ba talaga ang SJDM? Oo, Bulacan siya. Pero siya, hindi siya tipong syudad, ganyan? Nag-i-improve na kasi siya eh. So, developing na yung atake Okay. ng mga Sorry, provincial babe. girls. Feel ko makakancel ako kasi hindi ko alam na ganun pala yung estado ng San Jose. Okay lang yan. Pero, ayun, kumusta naman yung biyahe mo kapag may binabaha kayo doon? Yung sa lugar namin, since, syempre, siya, bundok siya. So,
So, hindi siya binabaha. Pero, parang mga ano siya, let's say, yung tubig, pababa. So, hindi kami nadadamay. But rather, pag kunyari, since ako, nagko-commute ako, hindi naman ako grab girly, kailangan mo, kailangan mong mag-bus. So, yun ang pinakamahirap. Kasi, wala tayong masyadong maraming pera, di ba? Yun ang pinakahirap natin, mga pag-commute sa pagbabas ng mismo pinanggalingan natin. Okay, so, kung yun nga, maulan, gano'ng katagal yung biyahe mo? Dapat, kung walang ulan, it's supposed to be 45 minutes and 30 seconds, to be exact. Pero, kapag ganyan, let's say, yung moderate na ulan, 1 hour and 30 minutes. Pero yun nga, pero medyo waterproof ang atake ng mga college student. True. Diba? Oh my gosh. Mga 2 to 3 hours ang biyahe. Ay, grabe, Girl. ang tinagal. Di paano yung late ka na? Doble. Hindi, ang ginagawa ko, kasi syempre, kami yung unang kadalasang natatamaan ng ulan since nasa bundok na. Kailangan na, pag-isipan mo na kailangan mo na agad matulog kasi alauna pa lang ng madaling araw. Kailangan mo na bumaba na. Yeah. So, inaagahan mo rin yung alis mo, ganun? Yes. Tsaka yung mga, di ba, kasi may mga times na pag nasa syudad ka lang, yung mga nasa syudad ka lang, pwede ka pang ininini ng outfit mo. Ininini, kapag yung pag nasa probinsya ka, ang hirap-hirap, di ba guys? Kasi kailangan mo pang magpunta kailangan mo pa ng mag-plan ng damit. Oo. Pero, before that day ng mismo, para diba? para hindi ma-aksay yung oras, di ba? Yes. Nice. Ikaw? Ako naman, yun nga, sa Maynila, sa TAF, laging baha. So, Maynila, diba? Sa street pa lang namin, naku, baha na, onting ulan lang, baha na. Tapos, syempre, lulusungin ko yun. Tapos, pagdating ko na sa sakayan, lahat punuan, wala pa akong masasakyan. Iwas ang sisiw ako doon. Tapos papasok ka pa lang nun, ha? Oo. Tapos yung oras ng biyahe ko, isang oras at kalahating minuto pa. Grabe, halos na tayo isang oras yun kapag umuulan. Na dapat, hindi naman dapat ganun. True. Wait, kapag bumabaha sa inyo, gaano kalalim? Gaano kalalim? Sa street namin, hanggang binte. Yung gutter. Gutter deep. Sa gutter. Pero pagdating dun sa TAF, ayun na yung umaabot hanggang tuhod pa Espanya. Na-try mo nang lumusong doon? Syempre, alam mo naman ako. Manila girl, Manileño. Ako na yung nagsususpend sa sarili ko. True. What if Syempre, health is important. Ay, true naman. So, may mga times na kailangan din natin i-prioritize yung mga Well, ako naman, may time na papasok ako nun, biglaan yung ulan, syempre pagsak. Kasi sa amin pababa yung pababa siya. Pero yun kasi mga buildings siya. So pababa. So kapag malakas yung ulan, bumabaha yung pababa na parang nagiging sapa siya, low-key sapa. So hindi lang siya bumabaha, may pa siya, may bilis pa, may current. River ang atake, no? Oo, ganun siya. So, di ba ganyan? Tapos papasok ako ganyan. Tapos hindi ko alam anong gagawin ko kasi nakabihis na ako lahat. Naka-bad trip kasi may outfit. Siyempre outfit na sayang ganyan. So, inis na inis ako nun. Pero go pa rin kasi ako nun freshman ganyan. So hindi ako papatalo sa attendance kaya walang bagyong pumipigil sa pagpasok ko ganyan. Kasi siyempre kailangan magpabango ganyan. So freshman. So ginadyo ako pumasok ng pag tricycle pa lang tricycle pa lang para na kami bangka kasi yung agos pumapasok na yung tubig sa loob. Girl, hindi ko na talaga alam. Tapos ayun, buti na lang yung pag sakay namin sa jeep. Siyempre, humina na nun. So, doon na ako medyo patuyo-tuyo, ganyan. Pero nakaka-bad trip. Kasi ang lakas talaga ng dating. Hindi man dating. I mean, epekto. Ang lakas ng epekto sa akin ng ulan. Kasi, lalo na kapag unexpected. Kasi, alam mo na, nag-outfit ka, ganyan. Tapos biglang, biglang masisira kasi babasa ka, ganun. Tapos, so, hindi ko na alam. Gets nyo naman. Same naman tayo dito na. Nakaka-relate ibang lugar pero pare-parehas yung pagraranas. True.
Meron ba kayo? Experience? Ayun naman Kasi, na. Nasabi na namin. Oo. Okay. So, ngayon, nakasakay na yung estudyante natin, di ba? Nakasakay na siya. Sa And bus. nakasakay na siya sa bus. Tapos dumungaw siya, ganyan. Papahinga, syempre, oo. Ganun. Nag-iisip, ayun, nag-iisip siya, ganyan. Nag-iisip siya. Tapos, habang nag-iisip siya, naisip niya mag-check sa phone. Pag-check niya sa phone, syempre, scroll sa FB, ganyan. Or nakita niya. May nakita siyang suspension. May nakita siyang suspension, pero hanggang high school school lang. lang. Diyos ko, Oh my sinong gosh. hindi masistress sa ganon? oo, tapos, Bakit ba laging hanggang high school lang? Anong pinagkaiba nating mga True. college students? Ano ba? Hype True. ba? Pero titingnan mo naman ako, hindi naman ako mukhang Oh, di ba? college student. hindi, tsaka kanina, ma-experience natin kanina, na as in, lumulusong tayo sa ba, tapos, True. makita natin yung suspension, hindi tayo kasama. Like, girl, I mean, siguro gets ko na, kasi kung isipin mo kung like, nasa biyahe ka na, tapos uwi ka pabalik. Syempre, medyo nakakaano siya. Pero at least, mas maayos pa rin yun. Kaysa sa, tutuloy ka sa klase na, pagod ka na nga sa biyahe, tapos mapapagod ka pa lalo doon, tapos hindi ka pa, like, basa pa yung damit mo. Oo. Girl. Kaso nga, sa kwento nga nung bata, or nung estudyante, Oo. hindi nga, kailangan niya pa rin pumasok kasi Ah, hindi oo. nga suspended. Oo. College student. Oo. So, yun yung mas nakadismaya So, lalo. ayun, edi, ako na magtutuloy ng kwento mo. Sige. 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 Bali, nandun siya sa may, di ba, nakasakay na siya, tumungaw siya sa bintana. Oo. Siyempre, may mga nakikita din siya, mga nararanasan ng mga Oo. tao sa tuwing mga, Oo, yung habang mga nakita niya sa nagsisisi siya. daanan na nasa labas ng school, ng mga school life, ganyan. Ano nga ba pwede niyang makita doon? Siyempre, yung baha na nga, edi nakikita niya yung mga gate, tsaka ng mga first floor ng mga bahay na pinapasok Oo, na ng pinapasok baha. mo ng tubig baha. Tapos syempre, meron pang mga hayop, yung mga Ah, alaga. Yung mga alaga. Tsaka yung mga stray dogs, di ba? Oo. Kasi, feel ko, I mean, lahat naman sila kawawa, pero mas grabe yung napapagdaanan ng mga gala, ng mga stray dogs. Kasi, syempre, sila wala talagang mag-aalaga sa kanila. So, parang, kanya-kanya lang silang hanap ng masisilungan, ganyan. Ang hirap pa yung yung hindi pa nakakalakad na mga stray dogs, stray cats, di ba? Yung may mga hulati. Di ba? No. So, parang, wala na silang choice. Parang, wala na. Ito na yung True, time kaya- na nila. Kaya parang sa mga ganitong panahon, kaya feel ko, kailangan talaga natin maniwala na no stray, or like no pets, no behind. animals left Left behind. Kasi, kasi nga, sila yung mga parang wala talagang kayang gawin eh. Kasi nga, tsaka wala silang alam. Oo, umaasa Oo. sila sa atin. Oo. Sa mga tao na nagbibigay ng pagkain sa kanila. Oo. Like yung mga mabait ng tao, Oo. umaasa sila na merong mag-ahon sa kanila, magpapasilong, ganyan. So siguro, kapag naman may mga, siguro naman sa inyo ganun, pero inisip ko na kapag may mga biglang pumasok na mga pusa sa mga bahay natin na hindi natin alam pero maulan, siguro imbis na alisin natin, pa-stay lang muna natin Oo, saglit naman. kasi Silungan na lang. hindi kasi may mga nararanasan or naririnig din ako dati na or kunwari sa tito ko ganyan, kahit maulan, tas may pusang papasok sa bahay nila, ayaw nila, papalabasin nila. Ang sakit naman sa puso nun, Oo, ma. kasi inisip mo nila madumi, ganyan. Madumi or di kaya may rabies, ganyan. Tapos, pinapalabas talaga nila, hindi nila pinapasok sa ano. Tapos, inisip din nila na baka tumahay, umihi, tapos mabaho daw. I mean, girl, pansamantala lang naman na mag-i-stay dun. Pero wait, sana tayo na kapag di ba nagbabiyahe tayo, nakikita din natin yung mga hindi lang hayop, syempre, yung mga bahay na papasok ng tubig baha, yung mga nagtatrabaho, yung mga matatanda. Hindi ko rin alam bakit yung mga estudyante nasususpend nga ang pasok, pero yung sa kanila, hindi. Oo. Diba? So parang yun, bakit mas pina-prioritize na yung safety kapag bata, ganun. Oo. I mean, kasi nakasalalay nga yun sa mga kanya-kanyang kumpanya, pero parang hindi ko pa rin gets kasi parang ang unfair na sila, kailangan talaga nilang anong tagal ng risk? Tagalog. Ako pa talaga. Pagsak tayo dito eh. Ito nga, basta kailangan nilang i-risk yung buhay nila sa baha. Kasi syempre, may mga chance na kunwari yung baha, bigla siya mag-flash flood, biglang tataas, may mga ganung may mga ganung eksena na hindi na talaga natin maasahan. So parang, di ba, isipin mo na sila, nakakayanan nila yun na
magbiyahe. Oo. Tapos imagine araw-araw yun. Tapos last week sunod-sunod yung ulan, di ba? oo. Tapos araw-araw silang pumapasok, araw-araw Oo, silang te. lumulusong sa ulan. So parang nakakapagod yun. Ang hirap pa yung yung mga boss na sobrang strict. Oo. Pero buti na lang, merong pinaukala na hindi na pwede yung ganun. Pero syempre, may mga iba na nakakaligtas. Pero ang hirap nung may strict kang boss, Oo, di kasi ba? tas hindi pa kasi syempre hindi naman nila namomonitor lahat ng mga lahat ng Oo. mga Mga companies. private companies. Yun ang So, mahirap. ayun. Gusto ko lang tanongin sa inyo. Ay, Ano ba? Paano ba yung sistema ng suspension ng mga klase? Okay. So, babalik tayo sa estudyante, sa susunod sa na college. tayo. Sorry na, medyo lumayo. Pero kailangan kasi natin pag-usapan yun. So, glit lang. Ito na. Sige. So, ano uli yung tanong mo? Wait. Sa mga suspensions, di ba? Ano nga ba yung Levels. parang patakaran sa pagsususpend ng isang lugar? Oo. Kasi nga, di ba, may hati-hati sila per level. Ewan ko rin, charing. Kasi, ganito kasi yan, balik ka sa CHED, meron silang sinusundan na guidelines. Ano mga level Nag-aantay sila ng suspension. mga, marami silang datos na kailangan pagbasihan. At isa dito yung signal. Siyempre, yung signal kasi yung parang indicator ng mga Gaano kalakas? kung gaano kalakas yung isang bagyo. Ngayon, kapag umabot sila sa signal number 3 or signal number 2, doon sila parang ma-joke na mag-suspend ng mga klase, ganyan. Pero ayun nga, pahirapan pa rin sa mga college levels. Kasi syempre, may hati sila, may private as may public colleges. Oo. Pero kasi iniisip ko kung ganun yung patakaran nila, hindi ba parang medyo hindi siya effective, hindi siya magandang basehan. Oo, kasi nga, di ba, paano yung mga lugar na kahit hindi naman gaano kalakas yung ulan, hindi umabot ng signal 2 or signal 1, binaba agad. Oo, kasi guys sa Manila, Oo, di ba? Manila. Diyos ko po. Di ba sabi mo, unting ulan pa lang, Unting bahain ulan, na. baha agad. O gutter deep, or di kaya pag nasa Taft, True. Leptospirosis agad. Oo, ayun pa. kasi- Kasi di ba kapag mabaha, may chance na leptospirosis gawa ng mga Kahit daga. unti lang yung baha, meron pa ring virus yun, syempre, di ba? Takot tuloy ako. Check nga ako, may sugat ako. Sorry. Pero true, kailangan din natin mag-watch out sa mga leptospirosis na causes. Ayun. So, feel ko, itong estudyante natin, diba, sa bus, walang suspension, pumasok na, ganyan. Ano kayang posibleng epekto nun sa kanya? Kasi nakita, bumaba na siya papunta sa school. School. Wala nang ulan, medyo tumila na yung ulan, pero basa pa rin siya. Mm-mm. Basa pa rin yung college student natin. Tapos sumalubong sa kanya yung baha na halos hanggang tuhod. Papunta yun sa school nila. Tapos, ayun, iniisip ko lang ano kayo mga posibleng epekto ng ganun, ng mga pagpatuloy na hindi pag-suspend sa mga college students mismo. Ano sa tingin yung mafe-feel nyo kung kayo yon? I mean, palagi naman natin nararamdaman, Oo, nararanasan. Anong mafe-feel kaya natin Siyempre, doon? unang-una maaapektuhan yung kalusugan. True. Kasi, ayun na nga, kahit may payong ka, kung sobrang lakas naman ng ulan, tapos basang-basa ka, maabot din dun sa may magkakasakit ka rin. True. Ano pa? Ano Tsaka pa yung magdadagdag? kunyari, di ba kagaya nating art student na sobrang fashionable ng atake natin. Ay. Ay, Di ba? Yung pamimigas natin hindi na okay. And tsaka yung, kunyari, mga kagaya natin na mahilig tayo mag-makeup, may mga times na, syempre nahuhulas, hindi naman tayo lahat ng naka-spray mist, di ba? Ay, true. True. Tsaka inisip ko din yung kasi yung stress kasi ng ulan, yung stress ng mga nakita natin sa paligid natin, may epekto rin kasi sa atin yun siguro. Kasi isipin mo hindi lang siya sa ulan lang mismo kasi marami siyang naapektuhan. Maraming tas yung mga nakita natin sa paligid habang umuulan, habang sumusugod tayo, mapapaisip ka, bakit ganito yung gobyerno, ganyan. Tapos at the same time, iisipin mo pa yung pagpapatuyo mo sa sarili mo, iisipin pa yung oras mo pagpasok kasi malilate ka na, kasi ang tagal nga ng biyahe, ganyan. Traffic. So parang, yung epekto na yun sa atin, parang all around. Yes. patong-patong na problema. Patong-patong na problema. Kasi, ayun, may health, gawa ng baha, pwedeng magkaroon ng leptospirosis. Yes. Ayun, may ano yun?
yung sa'yo, parang emotional. Pamilya ka, Oo, emotional. Kasi syempre, the way we present ourselves, malaking factor din yung sa atin. Oo. Syempre, pag nabasa tayo, mas maano tayo, madidismaya, mainis tayo, parang bad trip tayo buong araw. Oo. Tapos, ayun din, like psychologically, yung ulan na yun, parang medyo nakaka-bad trip nga siya. Oo. Kapag ganun yung... Nakaka-stress. Nakaka-stress. Tapos, yun, after mo malaman na hindi kayo kasama dun sa hindi kayo kasama dun sa suspension, te. Ang laking dismaya. Ang nakaka-disappoint. Uy! Nakaka-disappoint. Ayan, mga college students talaga, babad na babad na. babad na kami rito! Oh, So, ayun nga. so ngayon, ayan, pumasok na siya. Pumasok na siya sa school. Pumasok na siya sa school, Yes. So, baha. Tapos, ayun nga, late siya. Kasi syempre, ang dami niyang pinagdaanan, ang dami niyang, Tapos tapos napagalitan ba siya dahil late, no? oo. Ay, Diyos ko. Or di kaya, halati, paano kung na-absent na siya? Laking oo inis ko nga. talaga pag ganon. Di ba kasi meron tayong palugod na 15 minutes. Oh, usually Okay. ganyan, mga 15 minutes. Kapag 30 minutes, absent ka na. Oo, 30 minutes, 1 hour absent na. Oo. Pero, isipin mo lang kung ganun. Oh, Pero sana may exception kapag ulan, di ba? totoo. As long as yung reason valid naman. Valuable. Tsaka sana, di ba, Oo. pagdating sa suspension, yung mga private schools ay may authority na sila na lang mismo yung mag-suspend. Totoo. Oo. Sana man lang makonsider nila na hindi lahat ng mga estudyante nila ay galing doon mismo sa syudad lang na yun. Totoo. Kasi yun nga, maraming mga estudyante na galing sa malayo na hindi lang dahil nandun sila. Lahat ng nandun sa area na yun, estudyante ng school na yun. Hindi, may mga estudyante na malalayo yung mga pinanggagalingan. Oo. Tsaka siguro hindi rin natin pwedeng hindi lang natin siya masasabi na kailangan maging accountable yung mga schools, kundi yung mismong sistema mismo. 'Di ba? Kasi imagine niyo na parang paulit-ulit na nangyayari to, paulit-ulit na tayong binabaha. Okay. Kasi syempre baby dinadanan tayo ng bagyo. Gusto pa talaga nila na nasa harap na nila yung bagyo na Oo. Sinasalpan na tayo. Oo, Oo. para lang isuspend. Yun talaga, yun ang pinakainis ko na parang hindi nila alam kung paano yung mismong epekto ng ulan Oo. sa Pilipinas. Ganon. Lalo na sa Manila, sa Metro Manila. Oo. Ngayon, So, ngayon Ano, direct? na, 25 minutes na. Wait lang, wait. Tuloy, may ano pa kami, may huling... May huling masabi. ano pa. O ngayon, babalik tayo. Babalik tayo sa umpisa. Bakit nga ba waterproof ang mga college students? Actually, hindi naman talaga tayo waterproof. True. hindi naman lahat tayo ay humanized raincoat. Raincoat! Pero, in reality, ang hirap nun na parang inaasahan na porke college student, kaya na. Pero in reality, hindi naman. Kasi pare-parehas tayo, tao na nasasagsagan ng ng weather ng Pilipinas, diba? Oo. Weather! True. Tsaka yun nga, hindi tayo waterproof. Waterproof. Yung bata nga, yung estudyante nga sa kwento natin, 'di ba? Pumasok siyang basang-basa. O anong waterproof doon, 'di ba? Oo. Hindi rin waterproof ang mga nagtatrabaho, mga corporate workers na nagko-commute, hindi waterproof ang mga commuters, hindi waterproof ang mga alaga natin, hindi waterproof ang yung mga hayop sa paligid. Kasi ayun nga, yung mga totoong waterproof ay yung mga ignorante. Oo. Yung mga hindi naabutan yun. ng baha at ulan. Yung komportable sa parang shelter nila kasi very sheltered sila kasi nasa condo sila. Grabe talaga yun, kasi sila yung mga totoong waterproof. At Oo. parang kasi kung makikita mo yung mga ganung post na insensitive, parang kinaka-proud pa nila na waterproof sila. Oo. Di parang, hello, Kasi what if parang- magbigay ka ng tulong sa mga Hindi naman lahat kayang mag-afford ng ganun. mag-i-invest Over ka. sa Sana all living the baliw, best ganun. life. Sana all baliw. Totoo.
Kasi hindi siya tumigil. Parang pangalawang beses yun. Parang humilit pa siyang 2 post na. Sabi siya, no, sila yung mga totoong waterproof. Yun ang point ko. Yun ang point ko. Huwag niyo akong makin. Yun ang point ko. Kasi nga, ayun, sila yung mga totoong waterproof, yung mga ignorante. Hindi lang siya limited sa mga social media cloud chasers. True. Pati rin sa mga ignoranteng boomers. Kasi imaginein mo, may baha. Mapasukan sila ng baha. Pero deadma pa rin sila. Like, it's nothing. Parang yun nga, sila nga, Ano, parang, yun nga, yung, di ba, ugali ng pagiging resilient. yun, sila. Para, di sasabihin pa nila, Diyos ko, yung panahon nga namin, kahit Oo, baha na. Totoo daw. Kahit hanggang katawanan nila, sinusugod pa rin nila para ano. Mga batang 90s, di ba? Oh. Yung sasabihin pa, back in my days. Ay, Kami, over talagang, mga ano talaga. Tapos, kasi isipin mo, like, basang-basa ka na, Tapos yun yung mababasa mo ng mga comments. Like, nakakadismaya. Tapos to Parang think, nakakadismaya na naging ganun na yung pag-uugali or nakasanayan nating mga Pilipino dahil din sa sistema na nakasanayan natin. Kasi hinahayaan lang tayo. So tayo, as people na gusto lang mag-survive, gusto lang mabuhay, syempre gagawa tayo ng paraan sa sarili nating kung saan sa sarili, Ano daw? Gagawa tayo ng sarili nating paraan para mabuhay, para makaahon sa baha. So, ayun, parang yung sistema mismo, hindi na sila umaakto kasi hindi nila alam kung kailan kailangan mag-suspend, hindi nila alam kung kailan kailangan rumesponde. Kasi nga, hindi naman talaga nila nararanasan yung mga ganun. So, ayun. Nice. Yun yung Ano be? naalala ko kasi random thought. Yung merong isang parang influencer siya man. Sabi niya na, what if, ilagay yung jet ski para daw sa anak niya, dun sa bahay. Oo, nakita ko yun. Diba? Last year yun. Alam mo yun? Hindi. Ay, girl. Basta yun. And then, ako, na sobrang maawain and palaging tumutulong sa mga kapwa Pilipino na laging nasasalanta ng mga bagyo. Ay, or kahit charity ano man worker. yan. I will love it for you. Yes. O kaya yung mga nasusunugan, kahit may bagyo, pumupunta pa rin ako doon. And yung na-feel ko doon sa tao na yun is, ayun nga, parang napaka-ignorante niya and napaka-selfish din. Kasi yung mga tao na regular na tao, nakikita yun as yung baha as a disappointment. Oo. Diba? Tapos sila na living the best life. Parang, oh my gosh, Ayun. this is a beach. Gano'n. Ay, Parang, uy, beach life. Beach life. Oo. I thought I heard something else. See? Pero ayun. Tapos ayun nga, may iba't iba tayong perspective sa baha. Kagaya nung sa yung film na Parasite. Ayun. Oo, 'di ba? It's about social statuses na magkaiba. Oo. Tapos yung isa doon, yung mayaman, tingin niya sa baha, it's something na should be celebrated kasi nga natanggal yung maulan na tapos natanggal yung pollution, ganyan. Tapos yung tapos yung sila na may hirap na nasa natangay yung buong bahay nila kasi sa ilalim. So ganun, may iba't ibang perspective yung mga tao. At siguro dapat hindi yun magpatuloy na ganun. Na dapat maging we should break the cycle through. Na hindi dapat inisip natin na kapag maulan, chill lang. Kapag maulan is something na kailangan celebrate kasi malamig, ganyan. Kasi kailangan din natin isipin yung ibang yung naapektuhan, pero hindi tayo naapektuhan. Ayun, kailangan na, wait lang, para lang malaman mo yung tinutukoy niya kasi gusto ko ikwento. Sige, go. Kasi siya, tungkol siya sa, nasa sasakyan sila, tas baha. And then, may yaya, tas sabi niya baha daw, ganyan. Tas sinabi nung mother sa anak niya, sabi niya, Yaya, can we pull out a jet ski to the baha? They want to ride the baha. Oo. Yeah. It's so insensitive. Napaka-insensitive nun. Parang, din yung pinapakita niya yung face niya is parang may simpatya siyang tao, pero ganun yung sinabi niya sa social media. Like, napaka-ignorante niya talaga at as in, like, tapos pinost niya pa nga yun, Oo. Pinost, kaya siya nag-trending. Hindi lang sa Facebook, tsaka sa ibang social media accounts niya. Which is like, naka-reach ng sandamakmak na tao. Ayun. Okay, so should we wrap this up na? Oo, I think, Oo, ang dami. True, ang dami natin na pagkwento, ang dami ng issue, ang dami ng na-call out.
Sana naman marinig nila ng mga nako-call out Totoo. natin. Oo. So, muli, ako si Aldous Maverick Abastas. Ardu pala. Ardu Abastas. Ardu Abastas. Muli, ako si Ardu Abastas. At ako si Alia Domingo. Pero Ali, syempre, ang tatawagin natin, ang ating charitable sister. And then, siya ay... Ako, si Althea Maluba. At muli, kami ay Alcube. Woo! At hindi tayo waterproof. Tay, di joke ko sinabayan. Nag-loading. Isa pa. Okay. At hindi tayo waterproof. Yes! Hanggang sa muli. Bye-bye. Paalam! Eh.